Mukhang totoo yung balita mga kadunatics na na-hospital talaga itong si Marcos Jr. Panoorin nyo ito mga kadunatics. Ang daming pulis sa St. Luke. Ito. Person ng kapulisan nagsidatingan sa entrance ng St. Luke Hospital. Nako, dapat mga kadunatics, magpahayag na si Claire Castro ngayon. Kasi sabi ni Atty. Guanzon, we have the right to information mga kadunatics. Dapat malaman natin kung ano nang nangyayari sa ating presidente. Nako, totoo pala ito. May ambulance, may police escort, may presidential security. Ito itong kahapon mga kadunatics ha. Ito yung kahapon kagabi pala. Nako naman. Ano na? Ito na bang sinasabi mga kadunatics na dapat ng si Inday Sara ang nagakumanda ngayon? Dapat na siguro mga kadunatics, Inday Sara should take over. Kasi seryosong bagay ito mga kadunatics. We are in peril kung walang presidente. Na, grabe nga yung nararanasan natin na may presidente. How much more kung wala, di ba? Anong masasabi ni Atty. Guanzon dito, be? Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Ha? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung kati si Fidel Ramos, si President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, hike na inanunsyo kahapon, April 6. Magkano ang ano? Ayan, pinakabagong ulat. Magkano Grabe. ang diesel? Pinakabagong ulat sa presyo ng langis, effective April 7, 2026, ito ang pinakamalaking itinaas sa kasaysayan ng bansa sa loob lamang ng isang linggo dahil sa tensyong US-Iran. Ayan, Mama Bing, diesel. Magkano ang diesel ngayon? Dagdag ng presyo sa diesel, ang dagdag ng 18 pesos, 80 centavos. Hanggang 19 to 80 kada litro. Grabe. Ano yan? Di 140. O, ayan na. 146 to 147.60. Apektado po talaga dito yung mga jeepney driver. Yung mga Grab kasi, mga taxi driver, gas yun. Dito, jeepney driver talaga. Ito talaga ang umiiyak na kailangan ng ayuda. At saka, Mama Bing, may mga ulat sa ilang probinsya na inaasang aabon pa ito ng 170 per litro. Grabe. Pinapa-relax lang tayo ni BBM, ni Attorney Claire at ng Secretary of Energy na sabi nila meron daw parating na galing sa Russia. Parating pa lang po yun. Tsaka isa lang po ang refinery, yung Petron. Kaya nga, napipressure nila si Mr. Ramon Ang. Sabi naman ni Mr. Ramon Ang, kung gustong bilhin naman sa akin ng gobyerno itong Petron, willing naman ako. Ayun, ang magandang ang sagot niya na hindi daw sila magpa-profit o kikita ng sobrang-sobra. Di ba? Yun ang sabi ni Mr. Ramon Ang ng San Miguel. Dapat po, lahat ng mga negosyante sana, especially, Kati, yung kanina sumakay ako sa Grab. Sabi ng driver ko, 20 to 30% daw ang kinakaltas sa kanya ng Grab. So, maawa na lang po kayo sa mga Grab driver. Baka naman habang may fuel crisis, kalahati lang po ang kunin yung porsyento sa kumpanya ng Grab.
Oo nga, grabe yung dagdag na presyo ngayon mga kababayan. Plus 4 pesos 90 centavos hanggang 5 pesos 90 centavos kada litro. Grabe. Wala na ako sumasakay na nga lang ako ng Grab Pero dati na ako sumasakay kasi gusto ko, may kausap ako. Alam niyo naman ako, gusto ko lagi ako may kausap na tao. Kawawa nga pati raw yung mga yung mga jeepney drivers are really having a hard time right now. Neto nila, 200 to 300 Oo, pesos Adi. na lang isang araw. Itong Grab driver ko kanina, Kati, ang kita daw niya sa 18 hours niyang pasada 500 pesos na lang ang neto niya. Wow, magkano po ang bigas ngayon, Kati? Grabe. Diba 60 plus or 67? 60. Pinakababa yung 60. So, sa kita niyang 500, in a family of 4, 3 kilong bigas na po kailangan bawat araw dyan. 67 ang mahal. Ang 60 yung average price. Minimum wage, 600, sabihin na natin. Minimum wage 600. Ang kita ng tax Grab driver neto net niya. Kanina sabi niya sa akin 500. Kaya maghanap na po siya ng ibang trabaho. Grabe. Yan ang problema sa atin ngayon, Mama Bing. Kasi lahat ng presyo ng bilihin, bayad sa kuryente, bayad sa lahat ng bills natin, Taas, tumataas. lahat. Pero Oo. ang kinikita ng mamamayang Pilipino, hindi umaangat. Oo, lalo na. Diba? To stop the inflation, diba? Ang bilis ng taas ng bilihin. Siyempre, hindi sila papayag na tataas ang sweldo. Diba? Grabe, Kaya no? ang mungkahi ko nga, Kati, sa totoo lang total ninakaw lang din nilang taxes natin. Ang mungkahi ko. Those earning below 1 million, huwag na pabayarin ng income tax. Ang mungkahi ni Senator Amy Marcos, below 500,000. Yung sa akin, pero hindi po ako senador. Ano lang ako. Siyempre, tayo naman ay may sariling opinion at analysis. Below 1 million sana, wag nang kolektahin ng BIR ngayon. Parang tax relief, di ba? Yan ang sinasabi ko. At saka hindi na yan kailangan na batas, mag-tax relief na lang kayo dyan. Ibig sabihin na ang BIR ay pwede naman magmungkahin yan sa ating presidente. Kung may presidente pa, saan nga pala presidente? Oo nga, hindi nga bumati nung ng Easter Sunday. Ba, Diba? Happy Easter! BBM! Oy, si BBM mga nag-greet sa akin. Hello, sir! Attorney Guanzon po, sir. Musta kayo, sir? Nag-iiling-iling siya. Hindi daw totoo, napatay na siya. Ay, hindi naman po namin sinabi, napatay na kayo. Ang totoo po, ang tinatanong ng mga tao, President BBM, ay ilabas naman ng inyong Executive Secretary ang inyong state of health dahil nasa konstitusyon yan. May right to information ng mga tao dyan. At saka, kagaya nung Kati si Fidel Ramos, si President FVR, nung nagka-routine surgery siya, he was under general anesthesia, nag-report sila to the people. Nagpasabi siya sa Congress na siya ay mag-undergo ng surgery, that he will be under general anesthesia and therefore temporarily incapacitated. Dahil po sa konstitusyon, mga kababayan, pag ang ating pong Pangulo ay temporarily incapacitated dahil under anesthesia siya, ang automatic po sa konstitusyon na ang Vice President ang magti-take over automatically ng opisina ng Presidente. Hindi po ang Executive Secretary. Ang Vice President po ang may katungkulan yan. Kaya po natin tinatanong, nasaan si BBM? At ang status ng kanyang health? Di ba? Alam nyo mga kadanatics, ang nagpatawag ng meeting ngayon ay itong si Recto, ang Executive Secretary, ang Little President na tinatawag nila. Sobrang kapal talaga ng mukha mga kadanatics. Initsopwera talaga nila totally si Inday Sara Duterte para bang wala siyang part sa Malacanang mga kadanatics. Grabe. I don't know mga kadonatics kung kailan huling beses na nakapatong si Inday Sara sa Malacanang. I don't know mga kadonatics kasi known talaga ng Marcoses yan Kasi ang payat-payat niya na. Masyado naman kasi itong problema ito, hindi niya yata kaya. Hindi niya yata kaya itong problemang ito. At saka hindi kasi pwede, kombing na palagi na lang na ang magsasalita is yung kanyang spokesperson na ang sasagot lang sa atin palagi is nasa mabuti siyang kalagayan. Bakit hindi tayo labasan ng video? Oo. Diba? Na real time. Oo. Na humahawak siya ng dyaryo. Oo.
Yun Kagaya lang sa eh. Amerika, di ba? Napakahirap ba nun? Oo. Kailangan may hawak na dyaryo. Tsaka, hindi naman po sa ano. Siyempre, we are not wishing ill on the President. Yes. But we want them to follow the Constitution. Nung We naaayon sa want the batas. Malacanang to follow the Constitution. Hindi naman po sa, ano, no? I mean, hindi po yan maganda, mga kababayan, that you're wishing our President ill. Ang gusto lang natin, pag na-anesthesia siya, take over automatically ang ating Vice President Correct. ayon sa Konstitusyon. So, Correct. dapat ang kalusugan ni PBBM ay malinaw sa publiko. Tama. Di ba? Karapatan po natin yan. At dahil po yan, dyan nakasalalay ang mga desisyon ng ang Office of the President, lalo na po na may crisis tayo, kailangan po natin ng Presidenteng 24/7, alive, alert, and Enthusiastic. aware. Well, mga kadanatics, ito, panoorin natin ulit itong video na to. Kasi, nako, nakukulangan ako mga kadanatics. Person ng kapulisan nagsidagsaan sa entrance ng St. Luke's Hospital. Alam niyo ba mga kadanatics, pag yung ordinary lang na crew or entourage ng Malacanang mga kadonatics, hindi ganito. Hindi ganito yung alert mga kadonatics o ng mga kapulisan mga kadonatics. Diba ang may mga guards, police, sa labas mga kadonatics. Hindi ganyan yung sa alerto mga kadonatics. Pag part lang ng entourage, unless kung ikaw ay nasa makalaking posisyon mga kadonatics, di ba? Anong sabi ng isang doktor mga kadonatics? May kaibigan siya sa St. Luke. Isang doktor na babae na may kaibigan na doktor din sa St. Luke's. Ang sabi, oo nga mga kadonatics, andun nga. Naka-alerto nga talaga mga kadonatics. Bakit ayaw ipaalam sa publiko? Comment down below mga kadonatics. But my own opinion, bakit ayaw nilang malaman ng taong bayan yung sitwasyon ni BBM? Kasi mga kadonatics, magbubunyagi yung tao, ayaw nila yan. Second mga kadonatics, ayaw nilang si Inday Sara ang papalit bilang presidente for temporarily mga kadonatics. Alam kong ayaw nila. Yan yung kinakatakutan nila mga kadonatics na si Inday ang magkukuman. Kasi pag si Inday Sara ang magkukuman ngayon mga kadonatics, nako! Ewan ko na lang Pero first, napakaganda yung gawin niya. Second, nakakatakot para sa kanila. Mga kadonatics, especially itong gahaman sa publiko. In just maybe a matter of 2 years mga kadonatics, kung si Inday ang ngayon, kakaiba ang mangyayari sa Pilipinas. Kakaiba mga kadonatics. Ayaw nila yan. Ayaw nilang umasenso yung Pilipinas. Are you excited? We don't wish bad to anyone. Pero minsan mga kadonatics, may mga taong na talagang parang makita mo na worthy ang mangyayari sa kanila. Karma ba talaga ang nangyayari ngayon? Well, comment down below at babasahin natin mga kadonatics. Thank you so much and God bless you. Ingat palagi mga kadonatics. Don't forget to like and subscribe. Bye-bye.